Isaiah chapter 12. Isaiah chapter 12. Verse 1. And in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee. Though thou wast angry with me, thine anger is turned away, and thou comfortest me. Purihin ng Diyos, siya na po ang magpapala sa mga salita na ito, so that it will not return unto Him void. So ang topic po na nakikita ko dito na binibigay ng Panginoon sa verse 1 ay yung the anger of God. God has a right to be angry because He is the governor of this world. Ang atin pong Panginoon ay hindi lamang God of love, kundi He is also a God of righteousness. He is therefore have an aspect of His holiness that is angry with unholiness. Kung ang isang Diyos ay banal, natural lamang sa isang Diyos na banal na magalit sa kasalanan. Kung hindi kabanalan yan, meron na siyang natural na oposisyon doon sa kamalian. Whether sino pa ang gumawa niyan, God is no respecter of persons. Kahit yan ay yung mga hindi mananampalataya, kahit mga Hudyo, kahit mga Hentil, kahit na nandito pa sa mga tao ng Diyos, ay pare-pareho lang, pagka gumawa tayo ng unrighteousness, ay pwede tayong pagalitan ng Panginoong Diyos. At yan po nakikita natin sa banal na kasulatan, sapagkat siya ang boss. No? Kung siya ang boss, huwag nating isipin, huwag tayong gumawa ng sarili nating Diyos na puro pag-ibig lamang. Minsan po ang konsepto ng tao, nag-imbento siya ng Diyos na puro pag-ibig, yung Diyos na hindi nagagalit. Kaya lang ito, linaw na eh. In that day, thou shalt say, O Lord, I will praise thee. O Lord, I will praise thee. Though thou wast angry with me, kahit na ikaw ay galit sa akin, or nagalit sa akin, subalit, yung iyong galit ay nawala. It's turned away. So, ibig sabihin, nagalit. Tapos, nawala yung galit. Kaya, dadaan ka muna rin sa galit bago mawala yung galit. And God has the right because God's anger tells us that we have crossed a boundary. Pagka merong boundary ang Diyos, tapos nilagpasan mo yun, may sinabi siyang, ito gawin mo, tapos ilang beses nang sinabi gawin mo, hindi mo ginagawa, boundary yun. Lumagpas ka na. No? Or sinabi niya, huwag ka lalagpas dyan, hanggang dito ka lang, tapos nilagpasan mo, di galit ang sinusuungan mo. And pag sinabing galit ang Panginoon, may kasama na yan na pain. Diba? Walang galit na walang kasamang chastisement, pain. Meron na yan. Pagka napunta ka na dun sa side na nagagalit ng Panginoon, diba? Pag tayo, may yung tatay natin, pasensyoso yun. Ayaw naman lagi. Merong ibang tatay na mabilis mamalo, no? Malupit. Pero karamihan naman, lalo na sa panahon na to, pagpapasensyahan tayo. Hanggang sa dumating yung talagang hindi na, puno na. Kaya yun, mamamalo na yun. Meron ng sakit na kasama yung galit niya. Kung naalala natin yung ating mga magulang. So, ganun din sa Panginoon. Yung kasing, kaya tayo binigyan palagay ko ng galit sa atin pagkatao, ay para ma-reflect natin na ang Diyos nagagalit din. No? Kaya tayo, meron ding, we were created in the image of God.
And therefore, the image of God of anger is also reflected in us. And pag tinignan mo, yung galit ng Panginoon ay papunta din yan or included din yan sa pag-ibig ng Diyos. No? Kaya ang Panginoon ay nagagalit sapagkat umaalis ka sa kanyang pag-ibig. Gusto kanyang ibalik. Diba pag ikaw galit sa anak mo, ba't ka nagagalit? Kasi gusto mo mahalin lang siya eh. Kaya lang pasaway siya, ayaw niya sumunod. Kaya dapat paluin mo siya para bumalik siya doon sa cute ulit siya. At sumusunod siya sa'yo. Therefore, pwede mong ipakita yung full na pag-ibig mo sa kanya. Hindi mo pwedeng ipakita yung 100% na pag-ibig habang siya ay pasaway. Sapagkat ibig sabihin nun, konsentidor ka na. Ang Diyos hindi konsentidor. Hindi niya pwedeng konsentihin ang kasalanan. Kaya, para bumalik ka sa pag-ibig ng Diyos, may palo, may galit na ipapakita dapat ang Panginoon. So, meron ako sinulat dito, no? If God is angry with you, you must be alarmed and bow to Him. One of the greatest failures of this generation is the failure to recognize God's anger. They only recognize God's love, but they don't, or they fail to recognize that God can also be angry. Natandaan ko yung isang essay na even in UP and in some literature in colleges and universities, pinag-aaralan. It's a great sermon by a great evangelist, and the title is Sinners in the Hands of an Angry God. And this sermon, when it is read and it is preached, always the people shout, cry unto God for forgiveness. I hope that one of these days you take time to Google this title, Sinners in the Hands of an Angry God. And sino nga yung evangelist nun? Kalimutan ko ngayon, no? Kilala ko, and it's always in my mind. I will tell it to you later on, but it's a great sermon, and I hope that God will give you the time to read it and understand it. So, sabi ng Bible sa Isaiah 12:1, and in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee. Though thou wast angry with me, thine anger is turned away, and thou comfortest me. Thou wast angry with me. Tingnan natin, ano-anong mga pagkakataon na nagalit ang Diyos. Sa Exodus 4:14, He was angry when He sent Moses on a mission to Pharaoh, and he refused. Ang sabi ng Exodus 4:14, and the anger of the Lord was kindled against Moses. So Moses is his chosen prophet. Alam niya kung sino si Moses. Alam niya ang kakayanan ni Moses. And yet, he chose Moses and sent Moses. Sabi, punta ka kay Pharaoh. Sabihin mo kay Pharaoh, let my people go. Panginoon, ako utal. At sino naman ako para pumunta kay Pharaoh? At marami siyang dahilan. At pagkatapos nun, parang kung taong pag-uusapan natin, sa termin ng tao, nakakapundi. Nakakapundi, no? Na inuutusan mo, parang sila, magugas kang pinggan, yung kamay ko parang manas ang hirap ang layo ng kusina dito. Inaantok ako, sige na, pumunta ka na. Si ano na lang, si kuya na lang, or si ate na lang. Ang dami mong dahilan hatawin na lang kaya kita. Ganon. Diba? Ganon, nakakapundi. So, hindi natin alam yung anong klaseng anger of God. Pero, yun lang sinabi, no? And the anger of the Lord was kindled
When you kindle a fire, when you nag-start ka ng apoy, ng dingas, parang biglang lumiyab. No? Nagliyab yung galit ng Panginoon para kay Moises. Sapagkat ayaw agad sumunod ni Moises, marami siyang dahilan. So, ganyan po. Pati kay Moises, nagagalit ang Panginoon. Hindi nga nakaapak si Moises sa promised land dahil nagalit ang Panginoon sa kanya. See? Another display of anger is when the people complained of the life that God gave them. Nung panahon na yung Israel ay paikot-ikot for 40 years. Isipin mo yan, 40 years in Saudi Arabia. Diyan sa Tabuk. Diyan sa border ng Israel. No? Umiikot sila dyan. Yan ay tinatawag na wilderness of sin, S-I-N. Not because it is a sinful place, but it was the Sinai Peninsula yan eh. No? And that was the label na binigay. Sina. Kahit ngayon yata, Sina pa rin ang pangalan niyang lugar na yan. No? At siguro, one of these days, magka-camp tayo doon. Sana, no? Kaya nyo ba mag-camp doon? Kung kaya nyo yung init doon sa Alcobar, kaya nyo yung init doon. Walang resort doon. Pupunta ka doon, makikita mo yung hating bato. At parang andun yung mga ano maaabutan natin doon, mga Scorpio. Pero yun ang wilderness of sin. Maganda siguro pumunta. Baka sa inyo meron kayong mga trekker kayo or may time kayo. Punta kayo doon, kwento nyo sa amin. No? Okay. So, this was when the people complained. Numbers 11:1. And when the people complained, it displeased the Lord, and the Lord heard it, and his anger was kindled, and the fire of the Lord burnt among them and consumed them that were in the uttermost parts of the camp. So, umapoy. Masakit talaga magalit ang Panginoon. Ano? So, yung mga nandun sa extremities of the camp, sa perimeter, ay inapuyan sila at sila'y nasunog. Instant judgment nung nagalit ang Panginoon. Bakit? Ano ba naman buhay ito? Puro na lang mana. Wala bang karne? Puro na lang tinapay. Puro na lang kubos. Wala bang karne? Sunog. Yung mga nagko-complain. So, huwag tayo magko-complain sa buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Pasalamatan. Kahit ano pang buhay yan, bigay sa'yo ng Panginoon yan. Dapat in everything give thanks. Yung lesson yan sa atin. Dahil, hindi mo alam kung pag nagalit ang Panginoon, baka kung anong masunog sa iyo. Hindi mo alam. Baka mapasama ka rin sa mga sinasalvage. Wala kang kasalanan. No? Or baka mapasama ka dun sa mga nabibiktima ng mga kriminal. Okay. So, God can use anybody to punish people when He becomes angry. He was angry with people when people perverted His design. Punta tayo Deuteronomy 29:23. Ang sabi rito, huwag kayong magkasala sapagkat baka magaya kayo doon sa mga syudad na pinarusahan ng Panginoon. Isipin ninyo, alalahanin ninyo na ang Panginoong Diyos ay itinapon or in-overthrow, kanyang pinabayaan at sinira ang syudad ng Sodom, Gomorrah, Adma, Zeboim, which the Lord overthrew in His anger and in His wrath. Hindi lamang ngayon siya galit, kundi puot. Dobling salita. Matindi na yun, no? Hindi lang siya nagalit doon sa Sodom, kundi napuot pa siya. Talagang nuclear bomb ang equivalent nun eh. No? Where there was a big smoke. Pag binasa mo yung how the Lord reigned upon Sodom,
tapos basahin mo yung thermonuclear explosion, parang pareho eh. Ang nangyari. No? So, bakit ganun nakapuot ang Panginoon? Ano ba kasalanan ng Sodom? Perversion of God's design. Gusto ng mga lalaki makisiping doon sa mga lalaki, anghel. Perversion. And that is, siguro sa Pilipinas, sa Amerika, sa ibang bansa, nangingilid-ngilid na sa galit ang Diyos. Dahil sa kanilang binabago ang design. Gusto nila, lalaki sa lalaki. Gumawa nga ang Panginoon ng lalaki at babae. Pagkatapos, babaguhin ng patao na maiibig tayo sa lalaki at lalaki. At nagkaroon na nga ang Congress natin ng representative, no? Congressman from Ladlad. And that is a sign kung ano-anong iimbentohin na batas niyan. No? So, that is already, nakaisa na sila. Baka tayo maging Sodom. At baka gamitin ng China para parusahan tayo dahil tayo nagsosodom. Kaya, mag-ingat dapat ang... Buti na lang, ando sa Senado si Pacquiao. Buti nanalo si Pacquiao. Yan na mag-o-oppose na maging Sodom ang bansang Pilipinas. Sana. No? Sana hindi mangyari. Dahil talagang hindi lang galit, kundi puot ang lalabas sa atin. Another kind of anger sa Jeremiah 44 verse 4. Punta tayo Jeremiah 44. At verse 4, as sabi rito, howbeit I send unto you all my servants the prophets, rising early and sending them, saying, oh, do not this abominable thing that I hate. But they hearkened not, nor inclined their ear to turn from their wickedness, to burn no incense unto other gods. Wherefore my fury and mine anger was poured forth, and was kindled in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem, and they are wasted and desolate as at this day. Ano nangyari? Nagpadala na ang preachers ang Panginoon. Pagkatapos, hindi nila pinakinggan ang preacher. At sila ay nagpausok ng insenso sa mga imahen. So, ang daming offense noon. At least 2 offenses. First, nagpausok sa mga imahen, sa mga ibang Diyos. Second, nagpadala ang Panginoon ng paalala ng mga preachers pero hindi nakinig. Kaya, anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng gera. At sa Pilipinas, kung tayo ay mananatiling mga idolatrous na bansa, baka padalan tayo ng panibagong Yolanda. Baka padalhan tayo ng kudeta. Baka padalhan tayo ng civil war. O ano man. Matitikman natin lahat yan. Although hindi tayo bansang Israel. Pero, kung sasamba tayo sa Diyos-Diyosan at imbis na sa tunay na Diyos, makakatikim din tayo. Kagaya ng pinarusahan niya rin nga ang Sodom. Hindi naman Israel yung Sodom. Diba? Pinarusahan niya yung Amalekites, Canaanites, dahil sa idolatry, because they are burning incense to other gods. At 400 years, sipin nyo yun, 400 years, tiniis ng Panginoon na sumasambayan sa mga Diyos-Diyosan. At yung 400 years na yan, slave ang Israel sa Egypt. Pero, walang nangyari. Binigyan sila ng chance, walang nangyari, hindi sila nagsisi, lalong lumakas ang kanilang mga pananampalataya dahil they became a land of milk and honey while serving other gods. No? This Canaan land
became a land flowing with milk and honey. And they were giants. Ang lalaking tao. War people. They were always winners. So, akala nila, yung paglilingkod nila sa ibang Diyos, blessing. Dito tayo pinagpapala. No? Tama, ang lalaki ng mga anak natin. Galing mag-basketball. No? Dito tayo pagpapalain kay Baal, kay Ashtaroth, kay Tammuz, at kung sino-sino pang ibang Diyos. Kaya yan ang paglingkuran natin. So, yung mga ibang tao, mga kapitbahay na bansa, bakit maunlad ang bansa nyo? Sino ang pinaglilingkuran nyo? Kasi maswerte kami kasi itong ginagawa namin, ritual namin, ganyan. O sige nga, adapt natin. Tapos, sinuwerte na rin yung bansang yun na dumaya. Kaya sabi ng Panginoon, pag kayo ay pinadala ko na dyan sa bansa na yan, huwag niyong gagayahin. Kaya ako pinalayas yan dahil dyan sa mga Diyos na yan. 400 years. Pero wala. Okay. So, God gives us always a chance. God always gives us a warning. That is the love of God. God always withhold His anger. Pero may border nga yan eh. May borderline ng time, may borderline ng space, may borderline ng law. Pag hindi pa rin tayo nakinig, the anger of the Lord comes. Let us think about these things. Apply it to our lives. When some pain comes to us, pag-isipan natin, is God angry with me? Kaya, babalik tayo doon sa, in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee. Because, though thou wast angry with me, thine anger is turned away. Laging may pag-asa ang mga Kristiyano, ang mga people of God, na kahit galit sa iyo ang Panginoon, dadating ang araw, mawawala yung anger niya. Magpakumbaba ka. Yumuko ka sa Kanya. He was angry when Israel was not satisfied with his rule and they inserted another ruler in between. Sa Hosea 13:11, sabi niya, I gave thee a king in my anger. See? So minsan pala, ay yung prayers natin, pagka hindi, wala sa hulog na prayer, minsan, ginagrant ng Panginoon pero galit ang Panginoon. Alam niyo ba yun? No? Na this is a proof that God sometimes, parang tatay din, ibinibili mo ng laruan kahit ayaw mo sana. Dahil alam mo, bira, dala-dala na niya nakalagay na sa shopping bag no? Hindi kaya, minsan di mo alam, nandun pala. So, pagbukas mong ganyan, ano yun? Anmala. Bakit binili mo yan? Ang hirap ng soli. Sige na nga. Pero galit ka, pero binigay mo pa rin. No? Alam niyo, may nakita ako nakatapon dyan na sa basurahan. PS4, minartilyo. Ano ibig sabihin nun? Napundi yung tatay, hindi nag-aaral. Pinukpok yung ng martilyo yung PS4. No? Sana binigay na lang. So, minsan bibigay mo para matuwa siya. Kaya lang, ang result sa kanya is kasamaan. Kaya, galit ka. So, yung bansang Israel noon, wala silang hari, rekta sila sa Panginoon Diyos. Pero sabi nila, bigyan mo rin kami ng hari, prophet, Samuel. Gusto rin namin may hari kami. Yung kapitbahay, lahat may hari. Kami wala. Oh. Hindi, ang ruler ninyo, ang hari ninyo, ang Diyos. Hindi, kailangan may hari kami, tao. So God gave them a king in His anger. So minsan, ito ba, Psalm 106:15.
Tingnan din natin itong verse na to. Maganda to. So that we will reinforce this trait of the Lord God. Makilala natin ang ating Panginoon. No? Hindi porket answered prayer, blessing. Ha? 106, verse 15. And He gave them their request, but sent leanness into their soul. Ano yun? Humingi sila ng karne. Ha? Anong ginawa ng Panginoon? Pinagbigyan sila. Pinaulan ng karne. Ano? I don't know. 4 feet na karne. Nakalapate ba yun? Quail. Oh, ano ba yung quail? Pugo. Pugo. Araw-araw fried chicken. Fried quail. Quail egg. Pabira. Isipin mo araw-araw. O sige, wag ka nang magkubos. Bibigyan na kita ng quail eggs at saka quails. I-fried mo yan. Oh. Quail wings. Wow, pambihira. Lalaki siguro ng quail nun. Araw-araw yun ang ulam mo. No? Tinola. Ha? Prito. Ano pang luto sa quail? Mechadong quail. Barbecue quail. Ano nangyari? It became a leanness. No? Utak na sila. Nautak na sila sa quail. Kumbaga, yung ulo mo, iba na pakiramdam sa puro pugo. Siguro nakakalbo ka na, nagiging kamukha ka na ni Pugo. Araw-araw Pugo. So, hindi maganda na you request something not in the will of God. When you request something, look at the scriptures. Ano ba yung mga gusto ng Panginoon ibigay sa'yo? Madami. So, pupunta ka pa doon sa hindi naman dapat sa'yo. Meron akong isang naging kaibigan, kasama namin sa church, matigas ulo. Sinabi na nga araw-araw, tuwing linggo ng preacher, be not unequally yoked with unbelievers. Dalaga siya. Ewan ko, ilang taon na siya nung nagpakasal siya dahil wala na eh. So, unbeliever pa rin yung pinakasalan. Ayun. So, ano nangyari? Ngayon, may anak na sila. Grad 20 years old, 23 years old. Tapos, binlock niya yung mister niya. Bakit? Kasi abroad yung mister niya, siya nasa Pilipinas. Binlock niya. Bakit? Kasi araw-araw nakikita niya nagpo-post ng magagandang babae. Hindi yung tungkol sa... Nakita niyo ba yung post namin, yung nasa desert? Hindi ako nagdi-link doon sa mga diba? Pero yung mister niya, siguro na-homesick, siguro yun ang relief niya. Gusto niya ng ganun, yung asawa niya noong bata pa, ganun kaganda, siguro. Yun ang So sabi niya, ayoko makita yan, nasasaktan ako, black. See? Hanggang ngayon, wala pang pananampalataya eh. So ano maaasahan mo ron? Yun ang pinakasalan mo eh. Mabuti na lang, okay lang yung marriage nila. Meron lang ganun. No? So, kung kayo yung mga mister na meron kayo ugaling ganun, nakakasakit sa babae yun, tigilan nyo na. No? Tigilan nyo na. Ngayon, kung mga misis naman ang gumagawa, nung mahanga sa mga artistang pogi, tigilan nyo rin. Nakakasakit din yun. No? Kulang pa ba itong mukha na to? Bakit niya ahangaan yung ibang lalaki? No? Diba? Hindi pa ba siya napupugian dito? Siguro nga. Okay. So, sabi ni Pastor, sometimes we are impatient when we pray. And so, sasabihin niya, Lord, thy will be done, but I want to marry John. So, meron ka ng specific. Pero nasabi mo kunyari, thy will be done. Oh, mali yun. Okay? Then, ngayon po, today is the age of grace. Alam nyo, in the age of grace, hindi pinapakita ng Panginoon pa talaga yung talagang puot.
yung wrath of God sa ngayon, since 2,000 years. Yung nakikita nyong mga tsunami, 100,000 namatay, earthquake, hindi pa yan ang puot ng Diyos. Mga natural calamities pa lang yan. Hindi pa talagang acts of God din yan, tawag natin. No? Pero hindi pa yan. Pag pumunta ka sa tribulation period, merong 7 kopita ng wrath of God na ibubuhos. 2/3 of the population will be killed. Yun ang wrath of God. Nakakita na ba kayo ng tikbalang? Nakakita na ba kayo ng grasshopper na kasinlaki ng kabayo? Dadapo sa ulo mo, no? Yung hailstorm, yung mga hail dito, ganyan lang, di ba? Minsan kaya mo pa eh, wow, hail, tok, aray. Pasok ka. So yung mga kotse nasisira. Yung hailstorm na ganyan kalalaking bato, babagsak sa earth. No? Yun ang wrath of God. So, at 7 yan. Kaya, 2/3 of the population will die. Buti na nga may 1/3 pa rin, ano? Gracious pa rin ang Panginoon. And, the last wrath of God is the lake which burneth with fire and brimstone. And some people will be there. And many people will be there. Sabi niya, wide is the way. Wide is the gate. And, ano nga yan? Wide is the way that leadeth unto destruction. And there are many that find it. Karamihan, majority, sabi ng Panginoon, ay doon pupunta sa lake of fire, sa destruction. Narrow is the way, and straight is the gate that leads unto life, and few there be that find it. No? And by God's grace, I hope lahat tayo nandun sa narrow way. Nandun sa straight gate. I hope na ipinakita na sa atin ng Panginoon yung tamang daan papunta sa Kanya, sa life. Alam nyo, you cannot discover it, you cannot be educated in it, God has to reveal it to you. It is by grace. Hindi mo na-discover yan dahil mas marunong ka sa ibang tao. Kaya mo alam ang daan ng kaligtasan, naintindihan mo yung scriptures dahil binigyan ka ng biyaya ng Diyos, binuksan yung puso mo, naintindihan mo. Kaya magpuri ka sa Panginoon. Dahil hindi mo matitikman ang wrath of God, the lake of fire. It is by grace. So, dalawa po ang kinagagalitan ng Panginoon. God is angry with the wicked every day, but also God is angry with His people. Kasi itong Isaiah 12, ito ay sa mga tao ng Diyos. You will praise God because He was angry and His anger is turned away. So, dahil dalawa ang uri ng galit ng tao na pinapagalitan ng Panginoon, the wicked and even the wise, the righteous, if they go outside the borders of God, they will be subject of God's anger. There are also two kinds of anger. One is the destructive anger, wherein God will let them perish. That God will destroy them and obliterate them so that wala nang matirang memorya sa kanila, both individually and as a nation. Sino na rito ang nakakita ng dito maraming lahi, no? May Sudan, may Arabo, may India, no? So, sino na sa inyo nakakita ng Canaanite or taga-Tyrus, Tyrenian? Alam niyo sa world history merong Tyre and Sidon. Nakakita na ba kayo ng Sidonian?
Sino nakakita na ng Anakim? Baka pagkamalan nyo si Michael Jordan, Anakim, no? Giant. Wala na. Bakit? Wala na yung lahi na yan. Kasi inobliterate. Tinanggal ng Diyos yung lahi na yan. Hindi na nakalahi ulit. Inubos ng Panginoon yung kanilang lahi. Pati yung nalahian nila, ubos na rin. Yung genes nila, wala na. No? Extinct. So, destructive anger because of wickedness. And then there is the disciplining anger. Yung disciplining anger, yun yung para sa mga children of God. Para sa atin yun. Grace pa rin yun. Love pa din yun. Dinidisiplin tayo. Dapat masaya ka pag ikaw ay dinidisiplin. Pinaparamdam sa'yo ng Panginoon na mahal ka niya. Binabalik ka niya sa kanyang yakap. Kasi habang nandito tayo sa lupa, ay talagang pumupunta tayo sa mali eh. No? Kagaya na yung baby namin, no? Gusto mo dito lang siya, ayaw eh. Pupunta doon, susuksok yung daliri niya sa kuryente. Pag sinabi mong no, hihiga. Di no ulit, kasi humiga ay madumi. Lalong iiyak. Tapos yung pang patay ng ipis, kukunin niya yun. Sipin mo yun. Tapos aakyat sa silya, kung mahulog, mababangga. Kung ano-ano eh. No? Hihilahin niya yung isang cup na punong-puno ng tubig, di basa siya. Ganon tayo, in essence, sa ating Ama. Hindi natin alam minsan yung ginagawa natin. Minsan, kahit matured ka na, mali pa din. So, kailangan natin ng discipline. Kailangan natin ng fences. Kailangan natin ng church. Amen? Amen. Kailangan natin ng church. We need one another. And you should be happy if a brother or a sister will say, Brad, sobra na yung biro mo. Sobra na yung ginawa mo. Brad, mali na yan. Saya ka dapat. Dahil bago ka paluin ng Panginoon, may nagpaalala sa'yo, di ka tuloy na palo. Sino gagawa niyan? Di yung matitino, yung may alam sa Bible, palagay mo, sasawayin ka nung walang alam sa Bible? Anong gagawin sa'yo nung alam sa Bible na kasama mo sa trabaho? I-encourage ka. Party tayo, sayaw tayo, inom tayo. Igsian natin ang damit natin. Dahil para ma-attract sila. Gayahin natin yung mga fashion ngayon. Bumili tayo ng mga vain things. Yun gagawin. Encourage ka na gumawa ng mali. Pero sa church, of course, kung ang puso mo wala sa Panginoon, ano ang church? Boring. Boring dito. Kasi lahat dito, mahaba. Hindi mo man lang maipakita yung sakong mo. No? At yung mga lalaki ay hindi naghihikaw. Puro praise the Lord. Ang kanta dito, wala ditong videoke, karaoke. No? Ang kinakanta dito yung How Great Thou Art. Rock of Ages. Hindi dito kumakanta ng rock and roll. Kaya, para dun sa ang puso ay hindi pa binago ng Panginoon, boring dito. So, pero pag sometimes, lalayo tayo sa Panginoon at gusto natin yung matikman naman yung tungkol sa laman natin, then, discipline ang pupunta mo because God is angry and He will chastise you because He loves you. No? Sabi sa Hosea 14:4. Hosea 14:4. I will heal their backsliding
I will love them freely, for mine anger is turned away from him. See? Pagka daw ikaw nag-backslide, sino ang gagamot sa backsliding mo? Panginoon pa rin. Pagka daw ikaw ay pumalya na, at ayaw mo nang umaten, nahihiya ka nang umaten, sino ang nahihiya nang umaten pero biglang naisip niya, gusto ko nang umaten ulit? Pagka nangyari sa buhay mo yun, ibig sabihin, kumilos ang Panginoon sa iyo. It is God that will heal your backsliding. And you pray to God. No? Pagka na-backsliden ka, the only way to restore, so that you will be restored, is to ask God, Lord, heal my backsliding. No? Para yung sinabi ng isa na father, sabi niya, Lord, I believe, help my unbelief. Panginoon, may pananampalataya ako, konti lang eh. Pwede ba palakasin mo yung pananampalataya ko? Help me in my unbelief. And I'm sure God is a merciful God. He will heal your backsliding. So, sabi ng ating verse, no? O Lord, I will praise thee. That is Isaiah 12:1. Purihin daw natin ang Panginoon. Pag tayo ay binalik na niya, yung kanyang galit ay hindi niya na tinuloy, at ibinalik na niya tayo, at bibigyan tayo ng comfort. Let us praise our God that He is angry with us, even when we sin. He is slow to anger. And let us praise our God because if ever He is angry, He is not permanently angry with you and me. Hindi siya, merong mga tao na pagka nagalit sa'yo, wala na. Tanda na niya yun. Hindi na siya maaawat. Galit na kayo for life. Panginoon, purihin ng Diyos na hindi siya ganun magalit sa iyo at sa akin. Meron siyang galit, pero meron siyang galit na nagre-restore, tapos babalik niya yung pag-ibig niya. We are not cast away. Let us praise our God because as children, we can be sure that His anger will be turned away. And let us praise our God because we know that after the discipline comes the comfort. Basahin po natin yung Psalm 30 verse 5. As a last verse, basahin natin yung Psalm 30 verse 5. Sabi ng Panginoon, sabi ni David, for His anger endureth but a moment. In His favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Napakasarap na verse. Pag pinapalo ka, syempre iyak ka. But sabi niya, isang gabi lang ang iyak mo. Darating ang umaga. At bibigyan kanya ng comfort after paluin kanya. And then there will be joy. Tumayo po tayo.